Hello everyone! Welcome muli dito sa Unang Math. Ako si Teacher Michelle at bagong episode na naman ang hatid ko para sa inyo. Mga pangunahing lessons or topics in math gamit ang wikang Pilipino ang ibinabahagi ko dito sa aking channel. Kaya naman, kung nais mo ng mga ganitong videos, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang ma-update sa mga new episodes. Ang episode na ito ay episode 29 at ang mga topics na ibabahagi ko ay tungkol sa kung paano kunin ang area ng isang trapezoid at area ng isang rhombus. Okay, simulan natin sa area ng isang trapezoid. Okay, noong mga nakaraang episodes, ginamit natin ang bilang ng unit squares ng isang figure para malaman ang area nito. This time, ipapakita ko or ibabahagi ko muna sa inyo ang formula or ang basic formula sa pagkuha ng area ng trapezoid. At sa mga susunod na slides, ipapaliwanag natin kung paano nakuha ang formulang ito. So, ang basic formula para makuha ang area ng isang trapezoid ay ang upper base plus ang lower base nito, i-multiply natin sa height ng trapezoid divided by 2. Okay, so paano nakuha ang formulang ito? Balikan natin ang iba't ibang characteristics ng isang trapezoid. Okay, ang trapezoid ay meron lamang isang pair ng parallel sides. At ang mga sides na yan ang tinatawag na bases ng trapezoid. So sa figure or sa trapezoid na ito ay ang upper base at ang side na ito ang lower base. Okay, ang distance between the upper base at ng lower base, yan ang tinatawag na height ng trapezoid. So sa figure na ito ay ang yellow line na ito. So distance between the upper base at ng lower base. At ang line na ito ay perpendicular sa mga bases. Okay, so paano nakuha ang basic formula na ipinakita ko sa inyo kanina? Okay, so we will find the area of a trapezoid by making it into a parallelogram. Okay, so kung ito ang ating trapezoid, given ng upper base ay 5 cm, ang lower base ay 7 cm, at ang height ay 4 cm. Okay, i-duplicate natin ang trapezoid na ito. Okay, and then, i-rotate natin ito 180 degrees clockwise. So, ang trapezoid na ito at ang rotated na trapezoid, pagdugtungin natin. And then, makaka-form tayo ng isang parallelogram. Okay, so sa base sa mga figures na ito, paano natin kukunin ang area ng trapezoid? So, area of trapezoid is equal to area of parallelogram divided by 2. Okay, bakit divided by 2? Dahil dinuplicate natin ang trapezoid. Okay, alam na natin na ang formula para makuha ang area ng parallelogram ay base times ang height ng parallelogram. Take note, equal ang sign natin dito. Trapezoid is equal to parallelogram. Ibig sabihin, ang area of trapezoid is base times height din lang. Okay, kanina ay pinakita ko na sa inyo ang basic formula ng trapezoid. Yan ay ang upper base plus ang lower base times height divided by 2. Okay, ang base na tinutukoy dito, ito ay ang upper base plus ang lower base ng trapezoid. Okay, bakit? Kung titignan natin ang figure na ito, ang lower base na 7 cm plus ang upper base na 5 cm. So, ang base ay ang upper plus ang lower base ng trapezoid. So, ano ang formula para makuha ang area of trapezoid? Okay, ang upper base plus ang lower base. Okay, i-multiply natin sa height ng trapezoid divided by 2. Okay, so ito ang basic formula ng pagkuha sa area ng trapezoid. Okay, so aside from this, okay, meron pang ibang paraan kung paano natin makukuha ang area ng isang trapezoid.
Okay, let's say, ang trapezoid na ito. Okay, we divide this trapezoid into one parallelogram and one triangle. So, guguhit tayo ng diagonal line from this point hanggang sa point na ito. So, nung gumuhit tayo ng diagonal line, may na-form tayong isang parallelogram and isang triangle. So, kunin ang area ng parallelogram plus ang area ng triangle, then yun na ang area ng trapezoid. Okay, another way. Kung ito ang ating trapezoid, we divide this trapezoid into two triangles. So, guguhit tayo ng diagonal from this point hanggang sa point na ito. Pwede rin this point hanggang sa point na ito. So, nung gumuhit tayo ng diagonal line, okay, meron tayong na-create na two triangles. So, this triangle and this triangle. So, kunin ang area ng triangle na ito plus ang area ng triangle na ito, then yun na ang area ng trapezoid. Okay, another way. If this is our trapezoid, okay, we divide this trapezoid into one rectangle and two triangles. Okay, paano? Guguhit tayo ng mga diagonal lines na ganito. So, nung gumuhit tayo ng mga diagonal lines, meron tayong na-create na isang triangle here, okay, isang rectangle and another triangle. So, one rectangle and two triangles. Ang area ng triangle na ito plus ang area ng rectangle na ito plus ang area ng triangle na ito, then yun na ang area ng ating trapezoid. So, sa pagkuha ng area ng trapezoid, wala tayong fixed na formula. Okay, we can use our creativity based sa mga concepts na alam na natin. Kaya naman, ang sabi ko kanina, basic formula lamang ang ipinakita kong formula. Okay, ngayong alam na natin ang iba't ibang paraan para makuha ang area ng isang trapezoid. Okay, ready na tayong sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Okay, ang unang tanong. Ang sabi dito is find the area of the trapezoid using two trapezoids. Then write the correct answer in the box. Okay, so ano ang area ng parallelogram in square centimeters at ano ang area ng trapezoid in square centimeters. So ito ang ating trapezoid. Ang upper base is 5 centimeters, lower base is 6 centimeters, at ang height ay 5 centimeters. Okay, paano nabuo ang parallelogram na ito? So, gaya ng sabi natin kanina, okay, duplicate, rotate, and then i-connect. So, may parallelogram na na-form. So, this is 5 centimeters, 6 centimeters. So, ito ang ating upper base. Nung ni-rotate natin, ito na ang naging lower base natin. So, ito ay 5 centimeters. And this is 6 centimeters. Okay, so ano ang area ng parallelogram? Kunin muna natin ang area ng parallelogram. Ang formula natin ay base times ang height ng parallelogram. So, ang base, 6 plus 5, ito ay 11 times ang height given, which is 5 centimeters. So, 11 times 5, 55 square centimeters. So, this is 55 square centimeters. Ano naman ang area ng trapezoid? Okay, area of trapezoid is equal to area of parallelogram divided by 2. So, 55, okay, divided by 2, ito ay 27.5. So, ang area ng trapezoid is 27.5 square centimeters. Okay, susunod na tanong. Okay, ang sabi dito is, try to find the area by dividing the trapezoid into two triangles. So, find the area of the trapezoid using the area of triangle A and B. So, ito ang ating trapezoid. Nung gumuhit tayo ng diagonal line from this point hanggang sa point na ito, okay, we created two triangles. So, this is triangle A. Okay, ito naman ang triangle B. So, ano ang area ng triangle A, ano ang area ng triangle B, at ano ang area ng trapezoid. Okay, area of triangle A muna tayo. So, area of triangle A, ang formula is base times height.
okay, divided by 2. Okay, ang base ng triangle A is 8 centimeters times ang height na 7 centimeters. So, 8 times 7 divided by 2. So, 56 divided by 2, ang area ng triangle A is 28, okay, square centimeters. Okay, how about triangle B? Okay, ang base ng triangle B is 12 centimeters. So, 12 times ang height, pareho lang, 7 centimeters. So, 12 times 7 divided by 2. So, ito ay 84 divided by 2. So, ang area of triangle B is 42, okay, square centimeters. Okay, pwede na natin kunin ang area ng trapezoid. Area ng triangle A plus ang area ng triangle B. So, 28, okay, plus 42. Okay, this is 70. So, ang area ng trapezoid is 70, okay, square centimeters. Okay, meron pang isang tanong dito. Okay, 5 triangles with a base length of 5 centimeters and a height of 8 centimeters are joined together without overlapping to form a trapezoid. So, find the area of the trapezoid in square centimeters. So, ito ang ating trapezoid. At ang trapezoid na ito, okay, consists of 5 congruent na triangles. So, triangle 1, okay, 2, 3, okay, this is 4, at triangle 5. Congruent lahat ng mga triangles na yan. Okay, ang hinahanap natin ay area ng trapezoid in square centimeters. Okay, para makuha ang area ng trapezoid, kailangan muna natin kunin ang area ng triangle. Dahil given na ang base length ng triangle is 5 centimeters. Okay, at ang height ay 8 centimeters. So, this is 8 centimeters. Okay, since these are congruent triangles, ibig sabihin ito rin ay 5. This is also 5, 5 din ito, at 5 din ito. Okay, pwede na natin kunin ang area ng trapezoid. So, ano ang formula natin? Area ng trapezoid, okay, ang upper na base plus ang lower na base, okay, times ang height ng trapezoid divided by 2. Okay, ang upper base natin dito, okay, 5 plus 5, ito ay 10 centimeters. Okay, ang lower na base, 5 plus 5 plus 5, 15 centimeters. Okay, times ang height, given ang height na 8 centimeters. Okay, divided by 2. So, 10 plus 15, 25. Okay, times 8 divided by 2. So, ito ay 200, okay, divided by 2. So, ang area ng trapezoid is 100 square centimeters. Ako'y nagbabalik para ipagpatuloy ang ating aralin. This time, ituturo ko naman kung paano natin kukunin ang area ng isang rhombus. So, gaya ng trapezoid kanina, ipapakita ko muna sa inyo ang basic na formula para makuha ang area ng isang rhombus. At sa mga susunod na slides, ipapaliwanag natin kung paano nakuha ang formulang ito. So, ang basic na formula to find the area of a rhombus ay, okay, ang diagonal line ng rhombus times another diagonal line divided by 2. So, paano nakuha ang formulang ito? Balikan natin ang iba't ibang characteristics ng isang rhombus. Okay, ang rhombus ay may dalawang pairs ng parallel sides. So, this is one pair. Okay, and this is another pair. Okay, lahat ng sides ng rhombus ay equal. Sa isang rhombus, pwede tayong gumuhit ng dalawang diagonal lines. Okay, so paano natin iguguhit ang mga diagonal lines? So if this is the point
draw straight line, okay, non-adjacent to this point. So, nasaan ang non-adjacent? Ang point na ito. So, draw straight line. This is one diagonal line. So, kung ito ang point, draw straight line sa non-adjacent na point. Okay, this is another diagonal line. So, dalawang diagonal lines. Ang mga diagonal lines ng isang rhombus ay perpendicular to each other. Okay, ang side na ito ay equal sa side na ito. Okay, this side is equal to this side. Ang mga diagonal lines ng rhombus bisects the rhombus into two equal figures. So, ang diagonal line na ito bisects the rhombus sa figure na ito, sa left na figure, and then figure na right, or sa right na figure. This diagonal line bisects the rhombus sa upper figure at ang lower na figure. Okay, so paano natin nakuha ang basic na formula na ipinakita ko kanina? Okay, gamit ang rectangle, okay, ipaliwanag natin kung paano nakuha ang formulang iyon. Okay, ito ay isang rhombus. Okay, let's imagine or let's create a rectangle. So, ito ang ating rectangle. Iguhit natin ang dalawang diagonal lines ng rhombus. So, one diagonal line and ang another diagonal line. So, kung titignan natin mabuti, parang we created apat na smaller rectangles. So, 1, okay, 2, 3, at 4 smaller na rectangles. So, sa bawat rectangle, okay, meron tayong dalawang or it is divided into two congruent triangles. So, 1 and then 2. Ganon din sa rectangle na ito. This rectangle at rectangle na ito. So, kung bibilangin natin, total 2, 4, 6, 8. 8 na congruent triangles. So, based sa figure na ito, paano natin kukunin ang area ng isang rhombus? So, ang area ng rhombus is equal to area of rectangle divided by 2. So, bakit divided by 2? Dahil, okay, meron lang tayong 1, 2, 3, 4, apat na rectangles sa isang rhombus. Okay, alam natin na ang formula para makuha ang area ng rectangle ay width times ang length nito. Okay, ang sign dito ay equal. Rhombus at rectangle ay equal daw. So, ibig sabihin, ito rin ay width times ang length. Okay, kung titignan natin sa figure natin dito, okay, ang width ng rectangle ay ang side na ito. So, this side. At ang width na ito ay equal sa diagonal line ng rhombus na ito. So, this is diagonal line. Okay, times ang length ng rectangle. So, if this is the length of the rectangle, pareho lang yan or equal yan sa diagonal line ng rhombus na ito. So, times, okay, let's say another diagonal line ng rhombus. Okay, so kung isusulat nating mabuti, ang formula ng area of rhombus, okay, it's diagonal line, okay, times another diagonal line, okay, divided by 2. Okay, gaya ng trapezoid kanina, okay, pwede tayong mag-create pa ng ibang formula based sa mga concepts na alam na natin. Okay, let's try using a triangle. Okay, ito ay isang trapezoid at makikita sa figure na ito ang dalawang diagonal lines ng trapezoid. So, this is one diagonal line and then another diagonal line. So, nung iginuhit ang dalawang diagonal lines, we created, okay, apat na congruent triangles. So, 1, 2, okay, 3, and then 4. Congruent ang mga triangles na iyan. So, kung titignan natin ang figure na ito, okay, using these triangles, paano natin kukunin ang area ng isang rhombus?
So, ang area ng rhombus is equal to area of triangle times 4. So, this triangle, kunin ang area nito. Since congruent naman, pare-pareho ang measurement. Okay, ang area ng isang triangle, i-multiply lang natin sa 4. Yun na ang area ng rhombus. Or pwede rin, okay, this diagonal line. Okay, kunin ang area ng triangle na ito. Okay, plus ang area ng triangle na ito, then yun na ang area ng rhombus. Or kung ito ang basis natin, this diagonal line, okay, ang area ng upper na triangle, okay, plus ang area ng lower na triangle, then yun na ang area ng ating trapezoid. So, pwede nating tignan ang figure at based sa mga concepts na alam na natin, okay, pwede tayong mag-create ng iba pang formula para makuha ang area ng isang rhombus. Okay, tignan naman natin ang mga sumusunod na katanungan. Okay, ang unang tanong na nandirito, okay, if the area of triangle ABE is 14 square centimeters, what is the area of rhombus ABCD? So, ito ang ating rhombus ABCD. Okay, diagonal line and then another diagonal line. So, nung iginuhit ang dalawang diagonal lines, meron tayong 4 na congruent triangles. At sabi sa given dito, ang triangle ABE, ang area is 14 square centimeters. Since congruent ang 4 na triangles na ito, this is also 14, 14, 14 square centimeters. So, kukunin ang area ng rhombus, okay, gaya ng sabi natin kanina, okay, ang 14 centimeters, i-multiply lang natin by 4. So, 14 times 4, okay, ang sagot natin dito ay 56. So, ang area ng rhombus is 56, okay, square centimeters. Okay, pangalawang tanong. Okay, sabi dito, I drew the largest rhombus inside a circle with a diameter of 10 centimeters. Find the area of the rhombus in square centimeters. Okay. So, kahit hindi pa natin alam kung paano kunin ang area ng isang circle, okay, kung titignan natin ang figure na ito, pwede na natin kunin or alam na natin kung paano kunin ang area ng rhombus. Okay, given na ang diameter ay 10 centimeters. Okay, ang diameter na ito ay pareho lang or equal lang sa diagonal ng ating rhombus dito. Okay, dahil ang rhombus natin ay largest. Okay, according sa problem natin, ito ay largest. So, this diagonal ay equal sa ating diameter na 10 centimeters. Okay, kunin natin ang area ng rhombus. Okay, area, diagonal, times another diagonal, okay, divided by 2. Okay, this is 10 centimeters. Times 10 centimeters, pareho lang. Okay, divided by 2. So, 100 divided by 2, ang area, okay, ng rhombus is 50, okay, square centimeters. Okay, pangatlong tanong, ang sabi dito, okay, I drew a rhombus in the rectangle. Find the area of the colored part. Okay, so ito ang ating rhombus at ito naman ang ating triangle. Okay, ang hinahanap natin ay ang area ng red part na ito. Okay, so paano natin makukuha ang area ng red part na ito? Kailangan muna natin kunin ang area ng rectangle, okay, minus ang area ng ating rhombus. At yun na ang area ng shaded part or ng colored part natin dito. Okay, area ng rectangle. Okay, ang formula natin dito ay, okay, ang width times ang length. Okay, given na ang width ng rectangle ay 9 centimeters. Okay, times ang length na 7 centimeters.
So, ang area ng rectangle is 63 square centimeters. Okay, next, how about ang area ng ating rhombus? So, ang area ng rhombus dito, okay, diagonal, okay, times another diagonal divided by 2. Okay, ang 9 centimeters na width ng rectangle ay equal lang sa diagonal line ng rhombus natin. So, ito ay 9. Okay, times ang 7 centimeters na length ng rectangle, equal lang din sa diagonal line ng rhombus na ito. So, ito ay 7 divided by 2. So, 63, okay, divided by 2. Okay, ang sagot natin dito ay 31.5. Okay, square centimeters. Okay, ang kinukuha ay area ng shaded part. So, area ng rectangle, 63. Okay, minus ang area ng rhombus na 31.5. So, ang sagot dito ay 31.5 square centimeters. So, ito ang area ng colored part.